Hi, welcome to my blog. Share ko lang yung view ko sa stocks na nagbibigay ng 35% annual dividend yield. Ito yung ARR dito sa New York Stock Exchange. Let's get into it. Punta tayo sa yahoo.com. Ito naman yung price niya for today, 13.868 as of October 29, 2023. Yan. Makita mo, laki ng binagsak niya, no? Ito siya, oh. Yan yung chart niya pala ngayon, today. Punta tayo sa data niya. Meron siyang market cap yung market value ng company, kung psychological, $670 million. Maliit lang siya, small cap lang ito, ha? Ang kanyang forward dividend yield ay 35.09. 35%. Taon-taon. Kung meron kang $100, meron kang $35 na dividend. Kung meron kang $100,000, meron ka namang $35,000 na taon-taon makukuha mo yun. Taon-taon. Tingnan natin yung iba pang data niya. Marami dito hindi nakalagay kasi hindi pansinin tong stock na to eh. Ito siya. Tingnan natin yung kanyang return on asset, return on equity. Dito mo makikita sa return on equity kung gaano kagaling yung management niya, ha? Mamahala ng pera na ininvest mo. Negative siya. So, hindi maganda. Doon tayo sa rule of 10. Ako, ang ginagamit ko kasi rule of 10. It must be 10%. Kung meron kang 100, meron silang 100, 10% yung profit margin, ganun, 10%. Yung net income, 10%. Ayos sa akin yun. Yung revenue niya, 86.22 million. Negative. Negative yun. Kaya, red flag na naman. Red flag tayo dun sa return on asset, return on equity. Yung net income niya, negative na, no? Ito yung net income niya. Negative 140 million. Avoid tayo dito. Total debt niya, oh. Total debt to equity. Minus mo yung kanyang debt sa equity niya. Kaya labas 930%. Oh. Yung kung ang equity mo ay 100, 930 yung utang. Ganun kalaki. Kung 100 ang equity mo, red flag na naman tayo dito. Sobra-sobra. Kaya avoid tayo dito sa stocks na to. Ngayon, tingnan naman natin yung technical side. Yung chart niya hindi hindi siya Japanese candlestick. Line lang siya, line. Ang laki ng binagsak niya. From 2000, ito yung 2020 crisis eh. Pandemic. Nagkaroon tayo ng crisis dito. Kasi nagkaroon ng recession. Recession yan,
2020 nung March kasi na maraming na layoff sa trabaho. More than 25% ng na unemployed. Considered na ano 'yon, recession. Lalo na nung maraming nawalan na trabaho yung dito sa Amerika. Pero nakabawi rin naman. Nabalik din naman yung trabaho nun. After 1 year, normal na. Ayan. Pero kung mag-invest ako dito, kung papasok ako dito as a trader, kasi hindi pwede yung dividend, ano ka, habol mo lang dividend, hindi pwede yung monthly ang dividend niya. Kailangan 4 times a year, 4 times every 3 months. Kung every 3 months, i-divide ko yung $100 ko sa $100 a day, papasok ko yun. At the end, before ex-dividend date, meron akong, before ex-dividend date, meron akong $100 na naipasok. Doon ako makakakuha ng dividend. Cost average lang yun. Kung $100 ang na-invest ko. Cost average, every day, $1. After 3 months, meron ka ng 100. Kulang pa. Wala pa yata ano yun. Wala pa. 90. Pero at least 100 yung $100 siguro kung pwede natin dagdagan. Kung $1 a day. So, ganun lang. Kung dividend ang habol ko, madaling mabawi yun. Pero avoid tayo dito kung investment ito kung long term, hindi pwede. Hindi siya pwedeng investment na long term. Pabulusok siya eh. So, babay na tayo. Babay muna. Nagsalamin ako eh. Hindi ko mabasa na masyado eh. Babay muna tayo ha.